At makakasama natin ngayon ang mga patrol ng Pilipino, sina Dennis Datu at Jessie Cruzat na nag-ulat sa gitna ng kaguluhan kahapon. Magandang umaga, Dennis at Jessie. Salamat sa pagising ng maaga kahit puyat kayo at masakit ang katawan nyo. Ng konti, Oo. Kamusta yung protesta? Ikwento natin para i-explain natin sa ating mga viewers na hindi nakasubaybay kagabi. Saan ba nagsimula yung kaguluhan? Okay, sa'yo muna nag-umpisa siguro nauna yung Minjole. Actually, sa Luneta, to be fair, napaka-peaceful nung rally. Mga around 2 p.m., nag-start na silang magmarcha from Luneta kasi natapos na yung program, papuntang Menjola. And ako kasi ang ginawa ko, sinabayan ko yung pagmamarcha kasi baka ako anytime may mangyari, at least nandun tayo. So, along the way, may mga sumasama talaga na hindi member nung original na nag-protest dun sa Luneta. So, ang ginawa ng mga nag-rally ay dire-diretso lang kahit medyo maulan. Pagdating sa may recto, mas dumami yung mga naka-black, naka-mask, tapos may dalang mga flag. And then, yun na, tumawag yung desk sa akin na apart dun sa kaguluhan sa Ayala Bridge, meron na rin daw sa Mendiola. At that time, nasa Aliwasang Bonifacio. Nasa Aliwasang Bonifacio ako kat doon. Nakikita ko yung pagdaan ng galing Luneta, mga nagmamarchang papuntang Mendiola. Nung nasa Aliwasang Bonifacio ko, ang grupo na ng mga doon ay mga Duterte supporters, Maisog Rally. So, ina-announce doon na susugod sila sa Malacanang in 30 minutes daw. Sabi nila sa mga tao doon, mag-ready na kayo. Handa na ba lahat ng lighter nyo? Lighter? Lighter. Yun ang sinasabi ng mga nagsasalita doon na may hawak ng mikropono and susugod sila. Pero nung nandun ako sa may area ng Liwasang Bonifacio, nakaramdam na ako ng takot na may mangyayaring hindi maganda dahil nung sinabihang susugod sila sa Malacanang at ihanda yung mga lighter. So, doon sa crowd, may nakita na kaming mga kabataan na nakaitim, na nakatakip ang mukha. So, doon na, nung magsimula marcha, sumama sila kasama. Then pagdating namin sa may recto kanto ng Moraita, yung Nicanor Reyes, paparating yung mga nagmamarcha galing ni Wasang Bonifacio. Doon na may mga kabataan na nandoon, nakaitim, nakatakip ang mukha, na nambabato na. Sinisira na yung mga street lights, yung mga railings sa Center Island, nambabato na. Doon na nagsimula ang guluhan. Talagang nagliparan na mga bato, mga kahoy, mga bote, at saka mga dumi ng tao. Anong nag-trigger sa kanila para magsimula ng pambabato? Hindi namin alam Basta na lang nambato sila Wala kami nakita hanggang sa dumating na yung mga polis para kontrolin sila. Pero lalo lamang gumulo ang sitwasyon. Hanggang doon sa may papuntang FEU, yung railing sa Center Island, tinumba na nila, nagsunog na sila sa mga gitna ng karsada. Tapos akala namin mga alas 6 ng gabi, tapos na, payapa na. Pero pagdating ng mga mag-aalas 7, may mga sumisigaw na pinapasok na yung hotel, yung Sogo Hotel sa Recto Avenue. So takbo kami doon. Pagdating namin doon, ayan na, ang dami ng mga sinusunog sa karsada. May mga motorsiklo, mga kahoy na lahat na kanilang nakuha, tinipon nila at sinunog. Tapos yung hotel, pagdating namin, yung glass wall nila, yung salamin, yung pinto, durog na, wasak na. Yung reception desk, gulong-gulo na, parang niransak na talaga. As in, parang tawag dito, yung binomba yung loob ng lobby ng hotel. Itong sa tingin yung panawagan na ihanda yung inyong mga lighter, ito ba ay literal na sinasabing susunugin natin ang Malacanang, or is it just a figure of speech? Hindi naman, wala naman sinabing susunugin Malacanang. Ang sabi lang ay handa ang lighter. Mayroon pa nagsasabing nung handa sila magbuwis ng buhay. Yun, kaya... Pero walang specific target kung saan gagamitin yung lighter? Wala, or... basta sinabi lang ihanda na ang mga lighter. Nakahanda na ba ang lighter ng lahat? Parang ganon. Ang gulo. Yung trailer truck may nadamay pa. Yes, Jessie? Yes, dun sa Ayala Bridge kasi from recto, kausap ko yung desk, kung pwede kong puntahan yung Ayala. So medyo traffic that time kasi talagang nagkakabuhol-buhol na yung mga sasakyan, sobrang haba na nung pila ng mga rallyista. Pagdating namin dun sa Ayala Bridge, nagkalat yung mga basag-basag na bote, yung mga debris, yung mga tipak ng semento na ginamit ng mga grupo ng kabataan.
na nanunog din ng truck. Pagdating namin doon, sakto dumating din si Secretary John Vic Remulla at sinabi niya initially na itong mga grupong ito ay grupo ng fraternity. Pero hindi nila kumpirmado kung magkakasama ba talaga. Kasi originally, Kat, hindi talaga pwedeng daanan yung Ayala Bridge kasi malapit siya sa Malacanang. At Sinarado na yun, Sinarado umaga siya. eh. At yung truck na yun, nilagay siya doon pangharang. Ayon sa NCRPO, no, nakausap natin yung kanilang spokesperson. Ang sabi niya, hiniram yun ng MPD para at least makatulong doon sa mga nakadeploy na CDM or yung Civil Disturbance Management personnel ng PNP para harangin. Pagdating nila doon, yun na yung nangyari, nagkabatuhan na. At kung may mga video tayo makikita na talagang very aggressive, may mga dala silang Nauna ang Ayala Bridge eh. Yan ang nauna nagkagulo. ito yung nauna talaga. Ongoing pa yung program sa Luneta, nangyayari na tong Ayala Bridge incident na ito. Tsaka kapansin-pansin namin, halos ng mga kabataan yan, nakaitim ng t-shirt at may takip talaga mukha. Pero hindi lang basta kabataan eh. May mga minor pa kaming nakita eh. Talagang maliliit pang mga kabataan. Hirap silang ma-identify. Oo, palaban talaga sila. Kasi halos magkakasinlaki. Medyo, yung iba bata talaga yung itsura. Tsaka yung isang pulis na nakausap ko, hindi siya umalis dun sa area. Though may nakita akong medyo galos or sugat sa kamay niya. May pintura siya sa katawan, yung uniforme niya. Talagang sobrang dami ng pintura. Tinatanong kung masangsang ba sa ilong yung amoy. Medyo mapanghi daw. At Mabaho. Oo, mabaho kasi parang pinaghalong chemical yung mga ibinato sa kanila. Balik sa ating diskusyon, let's try to move the story forward. Alam ko na mayroong active group chat ang MPD, meron ding hiwalay na group chat kasama si Mayor Isko Moreno Domagoso. Patuloy ba? Ano yung efforts? Meron bang ongoing efforts para tugisin yung iba pang mga maaring hindi na-apprehend o nahuli kagabi? Kagabi sa ambush interview with Mayor Isko, ang sinasabi niya, may mga na-apprehend na more or less 100 and some of them ay minor, so sa pangalaga ng DSWD. Pero ang sinasabi ng Manila LGU ay may mga CCTV pa ang Manila City para matrace yung mga hindi pa na-aresto. At sinasabi ng Manila na hahanapin nila yung mga kasama doon sa mga nanggulo. Lalo na doon sa kahabaan ng rekto. Talaga makikita mo kahapon. And I'm sure doon sa location mo, sobrang aggressive na nung mga rallyista. And at the same time, habang nagfo-forward yung panig or yung hanay ng PNP, mas lalo silang nagiging aggressive. Doon na nangyayari talaga yung batuhan. Sabi nga kanina ni Secretary John Vic Remulla, yung mga staff daw nung hotel na hold up pa. Doon, ano daw yung nakuha? Bakit nauwi sa hold upan? Na-interview ko yung isang empleyado ng hotel nung pumasok kami doon. Kinukwento na talaga na hindi naman daw armado ng wala namang baril o mga patalim itong mga sumugod sa loob ng hotel. Pero may mga kinuha sa kanila mga pera, mga gamit, may pati daw mga lisensya nila ay pinagkukuha nitong mga kabataang ito na pumasok dun sa kanilang hotel. So talagang sabi nila hindi nila alam kung ano yung gustong mangyari talaga nitong mga kabataang ito. Bakit pati sila ay tinarget? Jessie, meron na bang ballpark figure ang Manila LGU kung magkano yung cost of damage? Kasi nakita natin traffic light, intentionally sinisira. Sinespray paintan yung mga bagong pinturang island. Yes. Ang daming sira. Meron na bang initial cost of damage? Actually, wala pang binibigay ang Manila LGU. Ang sinabi lang ni Mayor Isko Moreno ay as early as kanina, pipinturahan, which is nangyari na, yung mga talagang sobrang daming vandal kung makikita mo. Saka yung mga street light talaga na makikita doon sa video na pinagahampas. And some were saying na yung mga humahampas na yon ay mga minor de edad. Kaya yun pa yung sinasabi niya na nakakalungkot. Parang inuudyok pa ng mga matatanda na sige, ituloy niya, sirain niyo. Dennis, another angle I want to focus on is yung violence or yung aggression against the media. Nakita ko kahapon sa TV Patrol, tinutulak ka pa ng mga nasa likod mo. And then, ang isa pa nating kasamahan from another network, talagang halos kuyugin na siya ng mga Actually, may sugat ako. Tinamaan ng bato. Dumuguyang kahapon. Di na to rin, target din ng media? Oo, hindi naman
siguro target ang media, basta bato sila ng bato na kahit sino tamaan na lang. So una tumama dito sa akin yung bato, then sunod ito nung nasalag ko dito na sa aking dito sa aking kamay na tinamaan. So talagang hindi mo alam kung sa kasusuot kasi may bumabato dito sa kabilang side, may kabila dito. Sa lubungan yung nagbabato kasi gumaganti din yung mga pulis ng bato, so naiipit siya talaga sa gitna. Pero bakit sila nang gigigil pati sa mga journalists? Kasi sabi base dun sa mga napanood nating video, sinabi daw dun sa report na nanggugulo sila or something, pero wala namang ganun dun sa report at all. Ano yung cause ng aggression nila pati sa mga mamamahayag na nagko-cover lang naman? Doon sa Liwasang Bonifacio, doon pa lang, mainit na talaga sila sa media. Yun naman, laging sinasabi, bias. Then, nagbabanta sila na ayusin ng report. Tapos, yung mga kabataan na nandoon na nanggugulo, sumisigaw pa sila na BBM resign and Duterte. Yun yung sinasabi nila. Pero hindi mo talaga malaman kung ano pa ba talaga ang gusto nila, kung kaninong grupo talaga itong mga kasama Kasi lahok-lahok na Hindi mo na din alam kung ano talaga ang intensyon ng mga grupong ito o nakikisakay lang ang mga ito. So, ang hirap talaga. Kasi initially, ang information lang naman sa atin sa Luneta at sa EDSA. Hindi naman kasama yung Menjola sa usapan. Okay, so bago natin ipagpatuloy ang discussion, nandyan naman sa ating linya ang isa pa nating correspondent mag-uulat tungkol sa bantay sarado pa rin ng pulisya ang bahagi ng rekto kung saan sumiklab ang tensyon kahapon. Nagpapatrol live si Jervis Manahan. Jervis. Katrina, sa mga oras na ito na mag-aalas 8 ng umaga ay nadadaanan na ng mga sasakyan itong bahagi na rekto sa Maynila kung saan sumiklab nga ang gulo sa pagitan ng mga pulis at mga kabataan kahapon. Ngayong umaga, inabutan natin na nililinis na yung bahagi ng lansangan dito at pinipintahan na ulit yung mga na-vandalize na bahagi ng Center Island. Samantala ay nakasarado naman at nakakordon yung hotel na pinasok ng mga kabataan kagabi. Kanina inakausap natin si Manila Mayor Isko Moreno at sinabi niya na ang gagawin ngayon ng Manila LGU ay ibalik ang kaayusan ng lungsod. Aabot kasi aniya sa ilang milyong piso yung halaga ng pinsala sa mga property dahil dito. Sa base sa initial na investigasyon ng Manila LGU, ito ay sketch report pa lamang. Ang sabi niya Manila Mayor Isko Moreno ay may abogado at negosyante na nag-udyok umano sa mga kabataan na sumugod at gawin yung mga ginawa nila kahapon. Pero iniimbestigahan nila ito kung totoo nga ang mga reports na kanilang natatanggap. Pinabulaanan din ng LGU yung mga report na may pinasok na mga dormitoryo sa Maynila. Sa ngayon, Katrina, ay bantay sarado pa din ng pulisya ang bahaging ito na rekto at mamaya naman ay pupunta tayo doon sa bahagi naman ng Menjola. Bukod sa rekto ay may damage din umano sa ilang bahagi ng Maynila gaya ng Taft. Katrina. Jervis, nabigyang linaw na ba ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso kung sino yung abogado o negosyante na di umano nag-udyok dito sa mga kabataan? At kung nagbayad ba, binayaran ba niya itong mga, kung tawagin ni DILG Secretary John Vic Remulla, ay mga anarchists? Kat, wala pang binibigay na pangalan si Manila Mayor Isko Moreno at mga paunang impormasyon pa lang yung kanilang mga natatanggap. Kaya iniimbestigahan pa talaga nila yung detalye kung sino nga yung nasa likod. Pero so far, ang lumalabas na identity ay abogado at businessman. Pero kung ano yung detalye, kung nagbayad ba o kung paano inudyokan yung mga kabataan, ay inaalam pa nila sa mga oras na ito. Jervis, mayroon bang nabanggit na timetable ang gobyerno ng Maynila on how soon they can deliver yung resulta nitong mga investigasyon? Sa ngayon ay hindi pa talaga nababanggit ni Manila Mayor Isko Moreno kung gaano katagal ang aabutin ng investigasyon, pero sa tono ng kanyang interview kanina ay gusto niya na mabilisan yung maging investigasyon pati na yung pagsasaayos ulit ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat sa pag-update sa story na yan, ang aming patrol ng Pilipino live mula sa Maynila, Jervis Manahan. And to wrap up this discussion, ang ganda nung mga inyong mga sinishare na experience, pero unfortunately, we're running out of time. What are we looking forward to ngayong araw? It seems na hindi pa tapos yung coverage natin dahil sa nangyaring gulo sa Maynila. Ano yung mga inaasahan nating mangyayari within the day at dapat nating bantayan? Well, siguro kailangan nating malaman kung ilan ba talaga yung total number nung injured sa panig ng rallyista at sa panig ng PNP.
Kasi may mga report na nadadagdagan pa eh. May mga na-admit At pa. syempre, kailangan nating alamin sino ba talaga ang nag-udyok, sino ang nasa likod nito. Yun ang ating aalamin sa PNP and sa mga local officials. Ito ba ay kaninong grupo? Itong nagsimula ng gulong ito. And kung sadya ba na mga Yes. minor de edad yung kinuha nila? Kasi yun yung tanong talaga kahapon eh. Kung paulit-ulit kung tinatanong din yung PNP, anong grupo sila kabilang, di ba? Kasi may galing sa Ayala, same ba yun nung grupo na lumusob din sa may Recto going to Menjola, and hindi nila masabi kasi nga nakasuot lahat ng itim na shirt, tapos may maskara, so hindi talaga nila ma-identify. Siyempre, kailangan din natin alamin ano ba talaga ang motibo nitong mga nanggulong ito. Kasi kung ikaw ay nandun, makikita mo na malayo na ito sa issue ng katiwalian. Kasi iba na yung mga sinisigaw nila. At hindi nga malinaw kung ano ba talaga yung gusto nilang mangyari kasi may hold up, may naninira, Yes. may nananakit ng journalists. Any word kung kamusta yung ating mga kasamahan? Well, yung nasa kabilang network, okay naman. Yung isang taga TV reporter na kinuyog habang naka-live din siya, nakita ko po sa mga kasama namin na okay naman, nakalabas sila ng maayos. So, yung iba may mga sugat, pero hindi naman ganoon katindi ang tinamo nila. And just a final word to wrap up this interview, Jessie, Dennis, ano yung mga dapat pang tutukan na anggulo? Na-mention na natin kanina, iba ano ba yung motibo? Sino ba yung grupo behind this? Pero as the story progresses on in the coming days, nag-evolve na siya from laban sa katiwalian to anarchy. Ano sa tingin nyo yung magiging progression ng story na to? At ano yung dapat tutukan ng ating mga kababayan? Do you see this as something that's trying to veer away the spirit of the rally, of the protest, away from the call for accountability? Yeah, siguro, unang-una, tatanungin natin kung lahat ba nung mga yun ay talagang lihitimong kasama dun sa mga nanggulo, at ano yung next action ng government? Papanagutin ba talaga? And to be fair dun sa mga nadamay lang, kasi hindi natin alam lahat ba ng hinuli ay talagang kabilang doon sa mga nanggulo, kasi may mga nagsasabi kahapon nung live report natin na hindi sila kasama, nadamay lang sila. Well, yun yung version nila naman. Sinasabi naman nung PNP side na kasama sila at nakita sila mismo na involved dun sa panggugulo. Sa isa pang tingnan natin, saan nagkulang ang mga otoridad? Bakit hindi agad nila natunugan na may ganitong balak yung mga grupong ito na nanggulo? Nagkulang ba sa intelligence gathering ang mga otoridad, o masyado lamang sila nag-focus dun sa EDSA at sa Luneta protest, at hindi nila nalaman na may mga ganito palang banta na susugod talaga at magiging marahas sa may Menjola Recto area? Maraming anggulong dapat bantayan. Maraming Yes. salamat sa pagising ng umaga kahit napagod at masakit pa ang Kayang-kaya. katawan. Oo, kayang-kaya pa Kaya naman. trabaho. Sanay tayo dyan. Ngumingiti kahit nasugatan kagabi. Ang aming mga patrol ng Pilipino, Jessie Cruzat at Dennis Datu. At yan ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Ako